Hello everyone! Kumusta na kayo? I'm here again. Andito naman po ako, si Cleofe. Kumusta na kayo? Now is dito sa Nagoya ay medyo mainit na, no? Medyo mainit na. At ang hirap talaga makapag-adjust, no? Sa biglang lamig. Sa umaga ay talagang sa umaga malamig talaga, and then sa afternoon ay biglang iinit siya, kaya medyo nahirapan talaga, no, yung panahon ba yung weather, no, nahirapan yung mga tao, no. Kagaya sa akin, no, medyo madaling mapagod. Kaya ngayon medyo pagod. Oh, but of course hindi natin nalilimutan ang mag-share sa salita ng Panginoon. Hopefully kayo rin maging maayos din ang pang-araw-araw nyo, no. At para din tayong masigla tayo, no. Huwag natin kalimutan na kailangan magkaroon din tayo ng panahon, no, panahon na mag-aral tayo ng salita ng Panginoon, makinig tayo ng salita ng Panginoon, nila lang yung trabaho, no. Right now, siya nga po pala ay hindi muna ako mag-share ngayon sa The Forest Driving Life. Ang i-share ko sa inyo ay itong Book of James. Yun po ang i-share ko sa inyo. Matagal na po talaga ito, The Book of James. Sinulat ko siguro mga 15 years na siguro. And then kahapon nakita ko maganda pala siya. Gusto ko binasa ko siya, and then maganda siya, of course. Oo, na maganda talaga ang paulit-ulit nating basahin and reminding for me. And then share ko sa inyo rin, di ba? So anyway, the Book of James po tayo, no? So what is the goal for studying God's Word? No, ano pa kaya ang goal natin? Bakit kaya tayo mag-aaral ng first of all, mag-pray pala tayo. Nalimutan ko parating mag-pray kasi kakapray ko lang din kanina. Pasensya, no? Okay. Lord, thank you very much for today, O Jesus. Thank you very much sa mga blessings na binigyan niyo po sa bawat isa, O Panginoong Ama. Maraming salamat sa kalakasan na binigyan niyo para sa araw-araw, Panginoon, sa work and everything, O Jesus. Nandyan po kayo sa center sa amin. Thank you very much, O Lord God. Heavenly Father, we thank you for your tender mercies and unfailing love. Thank you for providing a way for sinners to be reconciled back to you. Thank you for enlightening our hearts to say yes to you. When you called us, Lord, you are very great and your power is absolute. Your understanding is beyond. Lord, thank you very much for today, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, dito po tayo sa the Book of James, no? So, what is the goal for studying God's Word? Ano kaya ang goal natin, no? Bakit tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon? No? Merong iba na they want to learn so that siguro kung negative yung ating i-share ay they want to learn, they want to study para alam nila ang nasa loob ng Biblia, and then they can easy to debate, and of course hindi na ito pinamumuhay, but gusto lang nilang ma-proud ang sarili nila na they can easy to answer, no? Nakakaagad sila ng mga verses, no? Ang iba naman ay mas marami, of course, no? Yung kaya nag-aaral ng salita ng Panginoon ay hindi yung hindi yung sa knowledge lang, no? Hindi lang sa knowledge, kundi but to apply, no? Of course, to apply to ourselves, no? I-apply natin ito ang ating buhay, no? Alam natin kung bakit kaya tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon, para iayusin natin ang ating buhay, okay? So we study God's Word is so that our lives may be changed, no? Kaya nang sinabi ko na para mabago naman ang buhay natin, because when we don't know God the Father, hindi natin kilala ang ating Panginoon. Of course, we know Him, di ba? Kahit noon pa, di ba? But hindi natin ito pamumuhay, ay maraming tragedy talaga na nangyayari sa bawat isa. Marami ding mga
mga pagsubok na hindi natin nakakayanan. Kaya yun na nga. So we study our God's words, no? We study God's words so that we are so that our lives may be changed. Yun ang dapat natin gawin, no? Kagaiba na ito ng isang clay, di ba? Sa clay, or sinasabi ko parati na kahit noon pa naman ay kaya ng sanggol, di ba? Na dumidede pa, and then kanin, and then karne, di ba? Isa naman itong explanation ko ay kagaya ng clay, no? Clay na hinuhubog sa, ano ba yan? Hinuhubog siya na paano maging maganda siya, no? Maganda kagaya kung gagawa kayo ng ano yun, ng baso, mga ganong bagay, no? Kaya ng clay, inaayos talaga, no? So, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon or Biblia, hindi para para madagdagan ang ating katalinuhan, okay? Kundi ating itong ipamumuhay, magkaroon tayo ng panalig sa Kanya, no? Of course, kailangan natin magkaroon tayo ng faith, panalig, that we should accept that Jesus is our personal Savior, di ba? So, at para mabago din ang ating pagkatao, no? We change, no? Magkaroon tayo ng mababago yung ating personality, di ba? Na kagaya ng hindi madali kang magalit, di ka magagalit na, no? Or na magkakaroon ka ng self-control. Hindi naman yun perfect talaga na talaga mawala talaga, no? Di ba? Lalo na pag maraming maraming aligid-aligid, di ba? Na mga temptations, di ba? Kagaya nung ano yun, lumalayo ka na sa gulo pag minsan andan yung taong inaaway ka, parang gano'n, no? O kaya ang hirap talaga. So, pero pag ina-apply mo yung sarili mo, no? Kung ina-apply mo ang sarili mo sa salita ng Panginoon, ay dahan-dahan talaga tayo mag-change. At alam ng mga Kristiyano yan, na magkaroon kayo ng guilt, no? Kung papatulan mo yung mga taong gano'n, ay magkakaroon talaga ng guilt tayo sa bawat isa, okay? So, basahin natin dito sa James 1:25. Basahin natin dito, no? Ay! Nawala. Salit lang ha, sinulat ko na ito para hindi na ito. James 1:25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nanatiling gayon na hindi na tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpalain ng taong ito sa kanyang ginawa, di ba? So, ito ang sabi dito sa James 1:25 na hindi lang tayo makikinig, kailangan natin magkaroon ng action sa ating sarili, no? Ayun ay pagpapalain tayo ng ating Panginoon, no? Pagpalain tayo ng ating Panginoon, no? Sa kung gagawin natin ang utos ng ating Panginoon, okay? So, kaya, at of course, magkaroon tayo ng blessed, no? When is a person blessed, no? Tawag blessed, siyempre maraming blessing na darating sa iyo, of course, hindi lang sa mga ganang bagay, or ilagay natin, I'm blessed because nagkaroon na kayong self-control, di ba? I am blessed dahil ano yun, nagbago na talaga ako, di ba? Lalong-lalo na yung karamihan ng mga lalaki ay about sa smoking, no? Sabi nila, ang hirap talagang tanggalin ang pag-smoke, kahit anong gawin talaga, di ba? Pero of course, nothing impossible to our God. Pag maalis yun, talagang tuwang-tuwa talaga yung mga tao, no? Mga taong heavy smoker at gusto nang ma-stop. Yun, they're blessed, no? Na-bless sila talaga dahil naniwala sila sa ating Panginoon, no? So, ito naman ay only when he is able to apply what he learns from God's words, no? So, yun, no? Iba kasi yung blessings, eh. Ang blessings, ilagay natin, material things, di ba? Minsan, maraming, ilagay natin, na ilagay natin sa material things na nag-success sila, mahirap, nagbablank yung isip ko sa material things na paulit-ulit, no? Material things, no? Halimbawa, makabili ng sasakyan, makabili ng
ng anong gusto nila, ano pang dreams nila, a watch, mga ganun bagay, no? Or car, o ano pa ba, bahay, o ano pa ba, no? Marami, di ba? Pwede ba nun yung blessings, no? Sa ating Panginoon, sa akin lang, no? Of course, blessings for me, no? Blessings din yun, pero ang kuan ko, sa akin lang, I don't know kung sa iba, no? Lagyan natin, may sakit ka, and then nag-miracle, 'di ba? Na nawala yung sakit mo, yun bless talaga na yun, no, 'di ba? At ilagay natin na bless ka talaga, pinakinggan ng Panginoon, inanswered ng Panginoon ang hiniling mo, or na-bless ka dahil na-bless ka sa salita ng pastor, no? O mga ganon. Yun ang para sa akin, 'di ba? Or ilagay natin, we are hirap na hirap ka dahil wala lang sa isang buwan na ang budget mo naubos na talaga. Suddenly may dumating na pera, 'di ba? May dating na pera, or sa halagang maliit na pera mo, maliit ba 'yun? Konting pera mo ay napagkasya mo 'yun sa isang buwan, mga ganon, 'di ba? So nothing impossible. Yun yung nabi-bless talaga. Yun ang para sa akin lang. Of course, yung mga material things, nanggaling din naman yun sa Panginoon, di ba? Kasi, ano yun, lahat naman tayo ay ginawa naman ng ating Panginoon, no? So, kailangan lang tayo na, but first of all, of course, kailangan talaga natin na manalig sa ating Panginoon. Because kung hindi tayo mananalig sa Kanya, yung mga things na yan ay mawawala din bigla, di ba? Mawawala din bigla. Yun I don't know kung ang iba ay gano'n din ang pagkaintindi, sa akin ay gano'n ang pagkaintindi ko, di ba? So, kaya kung ipamumuhay na natin ang Word of God, no? Saka tayo magkakaroon ng blessings, di ba? Ni Lord. Pero, hindi sa lahat na yes, no? Hindi sa lahat na bagay, di ba? Kung hihingi natin na answered prayer, no? Ilang beses naman natin na itatakil yan. Maybe, ang tagal talaga, maybe naman instant, no? Kaya ng isang friend ko, ay pinag-pray ko siya talaga, no? Pinag-pray namin ni pastor, no? Pinag-pray namin, ay umabot ng, siguro 15 years, siguro 15 years, ngayon medyo na may liwanag na, di ba? Oo, yung kanyang status, sa yung kanyang kuan, ano yun, kung anong gusto niya hingiin, di ba? Kasama din pag ipag-pray natin. Meron namang iba dyan na ang bilis-bilis talaga. Grabe, ang bilis-bilis talaga, no? So, yun pero kailangan na magkaroon tayo ng faith, manalig tayo sa ating Panginoon. Okay, sa author naman dito, sa James 1 and 1-2, no? Tingnan natin dito, no? Si Santiago na alipin at ang Panginoong Hesukristo ay bumati sa 12 angkan na nasa pangalat. To mga kapatid ko, ariin niyong buong kalagalakan kung kayo mahulog sa sariling tukso, no? Dito sa James 1:2. No? So, dito sa James 1:2, is possible talaga sa James, no, na si James who wrote the book, no? Siya ang nag-wrote nito. At dito naman sa Matthew 10:10, no? Ay basahin natin muna dito, no? Parang nag-jump tayo, di ba, sa ating tackle kanina, about sa paano tayo hubugin ang ating Panginoon, paano tayo bigyan ng bless, and then nag-jump ta kagad dito sa James 1:2, no? Dito sa James 1 and 1:2. Possible, no? Dito sa si James I who wrote the book, itong book na ito, no? At dito man sa Matthew 10:2-3, sa James, no? Ang mga pangalan ng mga 12 apostol, no? Ang mga pangalan 12 apostol ay, ang una ay si Simon, na tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at ang kanyang kapatid na si Juan. Sa 3 naman si Felipe at si Bartolome,
no, si Bartolome. Sinulat ko na kasi, no, kasi sa tab tayo, talaga matatagal tayo, no. Si Thomas at si Matthew na naningil sa buwis sa Santiago na anak ni Alfeo at si Tadio. Yun ang sabi rito, no, na na dito sa Acts 12, sa Acts sa Matthew 10 to 2. At tingnan ko ulit, no, kung tama ba yung binasa ko, no, o sa Matthew nga 10 to 2, no. So dito naman ay James, sons of Zebedee, no, and his brother John, there are men called disciples, no, mga disciples sila, and fishermen, no. So siguro nagtaka kayo, nag-jump ako, no. At the end malalaman nyo rin, i-continue natin yung ating share, no. Medyo nag-jump lang ako ng kaunti, no. Fisherman. So Jesus distance cousin, itong si James daw at saka si John, kwan sila original na disciples who followed God, no, Jesus, no. Mababasa natin ito sa salit lang ha, Mark 10, tama ba ito? Mababasa natin ito sa Mark 10, Mark 10:37. Mark 10:37, no, dito. At sinabi sa kanya, kaloob mo sa amin ang isang inyong kanan at ang isa ay iyong kaliwa na iyong kaluhatian. Sa Mark 10 naman sa 40, no, datapot ang mag-upo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magbibigay ng datapot, yaon ay para sa kanila na mga pinaghandaan. Yan ang sabi dito, no, dito sa Matthew 10:37 at saka sa 4, no. Sabi nga ni Jesus said na that to be part of his kingdom, no, would mean suffering with him ourselves, no. So kung yun ang nakalagay nga dito, no, na kung gusto talaga natin, 'di ba? Gusto natin na mag-follow sa ating Panginoon, no? Ay kailangan talaga mag-suffer tayo, no? Suffering him with a humble heart, no? Sa puso natin, sa ating humble heart. Papakumbaba tayo, 'di ba? Kailangan talaga natin kasi dito nga nakalagay nga sa Matthew 10:37, sinabi sa kanya, ipagkaloob mo sa amin ang sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa, sa iyong kaluhaltian. Ito naman sa 40, datapot ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magbibigay, datapot yaon ay para sa kanila na mga pinaghandaan. So kailangan talaga natin na magkaroon tayo ng suffering, no? Suffering na suffering, mag-suffer talaga tayo na kung ano ang sinuffer ng Panginoon. Ano ba ang sinuffer ng Panginoon, diba? Na iniligtas tayo ng ating Panginoon, diba? Pinako siya sa cross, diba? Nag-sacrifice siya. Ang dami-dami talagang sacrifice na nangyari sa kanya, no? So kailangan para makapag-follow tayo sa kanya, kailangan marunong din tayo magpakumbaba, marunong din tayong itulad natin ang gayahin ba yung tawag noon? Gayahin. Kasi hindi man natin talaga perfect magagaya yung ginawa ng ating Panginoon, dahil siguro kasi we are a human, no? Ang Panginoon naman, siya naman ang ating King of Kings talaga, di ba? Kailang ba't nang bumaba siya sa lupa ay nagkatawang tao talaga siya, kung paano siya paghagupit, paano siya nag-sacrifice, ay naramdaman niya kung anong kasakit, dahil nagkataong tao siya, hindi siya naging para maitubos lang ang ating kasalanan, di ba? So dito naman sa Gawa 12:2 ay si James at John killed by, no, Herod, no, pinatay pala sila, no.
At, lang ha. At, during Jesus ministry, no, on earth, James did not believe that Jesus was Messiah, no? Nakalagay dito, no, na during Jesus ministry of this earth, James did not believe that Jesus was Messiah, but the resurrection, Jesus appeared personality to Jesus dito sa Corinthians 15:17. Basahin muna natin dito, no, sa Corinthians 15:17. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo na sa inyong kasalanan. Dito nakalagay dito, no? So kagayon, hindi naman kagayon tayo ngayon, as of now, no? During Jesus ministry, no, marami talaga kahit ngayon, no, walang naniniwala talaga hindi ko sinabing wala, kundi may iba, ganun, no, may iba pala, no, may ibang hindi naniniwala kay Jesus na siya talaga ang Panginoon, lalo na yung may paghinihingi sila sa ating Panginoon at hindi na ibibigay, ay talagang napakasama na talaga ang nagdadamdam na, meron na nagbabackslide, meron lang, lalo lang nasisira, no, mahilig makipag-debate, parang mga ganon, no. Kaya lang nang kaganda dito, no, nang nakita ni si James, no, hindi siya nag-believe, no, that Jesus was the Messiah for the resurrection, no. Jesus appeared personally to Jesus. Kaya dito sa 1 Corinthians 15:17, and James believed he become a leader of the Jerusalem church. Nang nakita niya talaga, no, na ay nagkan pala si Jesus, no, doon na siya naniwala. Oo, hindi agad naniniwala talaga. As of now, mga tao ganun din, hindi basta-bastang naniniwala. Meron pang puweba ba yun? Puweba, may mga ganun, no? Lalo na yung mga, marami ako na-encounter na ganyan, di ba? Oo, kaya mahirapan talaga, no? Mahirap talaga, no? So, dito naman sa John 7:5, ito yung ito yung family niyo, his own family brothers did not believe, no? Grabe, no? Pati yung kapatid niya, no? Mga kapatid niya, hindi din naniwala, no? His own family brothers did not believe in him, no? Medyo malayo lang yung ating ang sasabihin ko, medyo malayo na kaunti sa pag-apply natin, paano pag-share natin sa salita ng Panginoon. So, marami din, bakit gano'n, no? Parang questionable. Halimbawa, meron ka mga family, and then if you want, isi-share mo yung salita ng Panginoon, hindi agad sila naniniwala, di ba? Pero pag ibang pastor, ibang tao, ibang church, ibang pastor or reference magpipreach, grabe, tiwala sila, naniwala ka sila, no? But if tayo ay hindi naman lahat, pero may iba dyan na hindi naniniwala, di ba? Why? Bakit kaya, no? Kasi syempre, ilagay natin ang mga nag-share ng word of God sa family natin, no? O sa family sa inyo, mga ganon, no? Sa family ng iba, no? Hindi nila nakikita yung taong yun na nag-share na from the, halimbawa, maliit pa siya, hanggang lumaki siya, hanggang high school, elementary, hindi sila magkasama talaga sa isang bahay. And then, nang nakilala nila na si Jesus is their personal or my personal savior, nag-change na ang buhay, di ba? Di ba? Nagbago na kaagad, no? So, of course, nakikita na yung image ng Panginoon, or they can share really the word of God. They're so perfect at kagalang-galang. So the people mag-believe talaga sa kanya. Pero pag tayo na from the start, no, yung mga pamilya natin na bata pa tayo ay hindi tayo kalugod-lugod, because we don't know, kung ba tayo, bata pa tayo, hindi pa natin tinanggap ang salita ng Panginoon. Parang, parang iniitsipera ka lang pag minsan, pag magagalit ka kaunti, sabihin,
yan bang born again, nagagalit na agad, no? Kaya pag minsan, mag-ingat ka talaga pag salita, hindi ka dapat magalit dahil ang isasampal sa ibabato sa iyo, yung salita ng Panginoon, babatuhin ka, ikaw ba born again ka, ba't ka na ugali na, mga ganon, di ba? So, it's hard. No, marami din ako narinig na ganyan na kapwa mong family, i-share, ang hirap-hirap talang hatakin, di ba? Pag ibang taong humatak, ang bilis, no? May gano'n. So, parang paano ito? Parang pareho ng konti dito sa John 7:5, no? His own family brothers did not believe in him. Hindi talaga naniwala kay Lord, no? No, Jesus' brother, the sons of Joseph and Mary, did not believe that their brother, was the Messiah. Yun, di naniwala talaga. No, basahin natin dito sa John 7:5. Abilis ko, no? Wala na, sinulat ko na lang itong Bible verse kasi matatagalan tayo, di ba? Okay, so, malapit na ang piyesta ng mga Hudyo at ang piyesta ng Tabernakulo. Sinabi sa kanya ng kanyang mga kapatid, umalis ka rito. Ay, dito pala. At pumaroon ka sa Juda upang makita naman ang iyong mga alagad ang mga gawang ginagawa. Hanggang saan ba tayo ito? John 7:5 pala tayo. John 7:5. Ayun na, yun na nga ito, 7:5, no? At sa 4, sapagkat walang taong gumawa ng anumang bagay sa lihim at nagsisikap ang kanyang sarili, kung ginawa mo ang mga bagay na ito ay pakilala ka sa sanlibutan, sapagkat kahit ang kanyang mga kapatid man ay hindi nagsisimpalataya sa kanya, di ba? Andito po ito sa John 7:2-5. No, ganun din. Kaya yung mga alagad niya, mga disciples din niya, yung kagaya natin, no, na nagsishare ng Word of God, and then we are hungry to share the Word of God sa family natin. You should believe that Jesus is alive. Parang gano'n, no? Pero iba yung kanilang religion, no? And then, oh, I know you. Kilala kita nung bata ka, hindi ka naman mabait. Parang mga gano'n, di ba? And then, hindi nila alam na nagbago na pala, no? And then, they want to share the Word of God. And then, hindi sila naniniwala. Ikaw? Parang gano'n, di ba? Kaya mahirap talaga, kapatid. Mahirap talaga. Even your family, sometimes, babatuhin ka. So, dito tayo sa, kaya dito, no, kaya after, no, after dito ay after Jesus, no, after Jesus believe in Messiah, no, until after Jesus resurrection, no, dito sa 3:21 sa Mark 3:21. At nang mabalitaan niya ng kanyang mga kaibigan ay nagsilabas sila upang siya ulihin, sapagkat kanyang sinabi, sila ang kanyang bait, no? At dito sa yun ang sabi rito, no, sa saglit lang ha, baka maligaw ako ito. Bait. At saka dito sa 31, sa Mark 31, sa 3, no, Mark 3:21, and jump tayo sa Mark 3:31. At dumating nga ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid na palibasay, nangatayo sila sa kanya na siya'y tinatawag, no, dito sa 35, sapagkat ay sinumang gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito'y ang aking kapatid na lalaki at ang aking wait lang ha, aking kapatid na babae at ina, no, di ba? Doon nila lang nalaman, no, si Jesus, no, nakita nila na ay ang Panginoon talaga, si Jesus is the Messiah talaga. Doon na nila naramdaman, doon na sila nagtiwala, no, even their family, no, kahit noon pa na-apply na nakikita din natin dito, no. So maraming ganong bagay, mga kapatid, but according to the Bible dito, the truth of the resurrection can change, no, a person's life, di ba? Ang true resurrection daw ay can change a person's life, kagaya ni Thomas, di ba? Si Thomas, no, dito sa John 20:25, no, dito sa John 20:25, basahin natin dito, no, sa John 20:25.
Okay. At nang, medyo mahaba ito na, hinaan ko lang noon. Okay, at nang masabi niya, ito ang kanyang pinakita sa kanila, ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ang mga alagad nga'y nagagalak na makita nila, Panginoon. Sa 21, sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumasa inyo. Kung paanong pagsugo sa akin ng Ama, ay ganun naman ang sinuko ko kayo. Sa 24, si Thomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Sa 25, sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon, ngunit sinabi niya sa kanila, maliban ang aking makita, maliban ang makita ang kanilang mga kamay, ang kanyang mga kamay, ang kanilang mga kamay, ang butas ng mga pako at maisot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran ay hindi ako sa sampalatay. Ng 27 nang makagayoy, sinabi niya kay Thomas, idaite mo rito ang iyong kamay at isot mo siya sa aking tagiliran at huwag kang di mapanampalatayahin kundi mapanampalatayahin ka. Tas sumagot si Thomas, sumagot si Thomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Doon siya naniwala na nabuhay ang ating Panginoon at nang iniloob niya, ipinasok niya ang kanyang kamay sa taligirin, doon siya naniniwala. So marami talaga kapag na nangyari, even though ngayong kapanahonan, hindi mo talaga mapapaniwala ang mga tao. Talagang hindi man lahat, no? Of course, sa akin naman kasi nandito ko sa Christianity, sa church ko noon, and then now when nagsarili na kami ng aking partner dito sa house church na lang, so it's hard pala to invite the people, no? It's hard, no? Even though you're friends, it's hard talaga. And then they can of course they understand, no, ang word of God, no, and after that nothing changed, so it's hard talaga. Hindi, maybe I'm sorry, it's hard naman. Ang mahirap talaga, kaya I always pray to our God na sana magdagdagan naman kami ng isang gifted na tao na they can easy to invite, no? They can easy to invite, they can easy to talk. Parang ganun. Kasi mahirap talaga mag-invite, okay? Mag-invite, and then hindi mahirap mag-invite, but of course pag may invite ka, sana yung devoted, no, na they're willing to share, they're willing to listen the word of God, they're willing talaga na talagang gusto nila mag-aral, gusto nila baguhin ang kanilang sarili. Yun ang mas maganda nila, kapatid, kaysa yung they're willing to listen the word of God but hindi na-apply sa kanilang sarili. Yun ang mahirap talaga, kapatid. Yun ang totoo. No? Okay, balik tayo. Kaganito ko mas, no? So sa kay Thomas, no? So the central, no, application natin dito, no? The central theme of the gospel is given here. It is a message, no, for the defense of Christianity, no? Ito yung sa Christianity, the 3 points, the 3 points of the first important, no? Ito yung 3 points. First important ay is Christ died for our sins, no? Even though alam natin yan, Christ died for our sins and according to the scripture, no? Sa Biblia, di ba? Nakita natin talaga na hindi natin nakita, no? Nabasa natin sa Biblia na ang Panginoon ay Christ died dahil sa ating kasalanan. Sinacrifice niya ang buhay niya para tayo ay magkaroon tayo ng chance na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, no? And then number 2 is Christ as the sinless son took the punishment of sin, no? Inako niya, di ba, ang kasalanan natin, no? Oo. No, inako niya yun. And then 3 is dying for sin so that those who believe in Him, no? Number 3, dying for sin so that those who believe in Him can their sin remove, no? Maalis yun. If you believe in God that He is our personal Savior, of course,
maalis yung kasalanan mo, mapapatawad tayo sa ating kasalanan. Basahin natin dito sa Isaiah. Okay, sa Isaiah. Tingnan natin dito ha. Diyan. Meron ba ako dito sa Isaiah? Wala yata ako dito. Hindi ko yata nakita. Parang hindi ko yata na Isaiah. Hindi ko yata siya naisulat, kapatid. Hindi naka sensya na kayo. Hindi ko na naisulat siguro. Isaiah. Ano yun? Isaiah. Dito, no? Sa Isaiah. Sa Isaiah 55:6. Ito na ito. Dito sa Isaiah, no? 55:6. Christ died of the cross was no accident, no? Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating, no? Ito, no? Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya, at sa pamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Di ba? Nagsigaling tayo, no? And then dito sa 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw tayo at tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan, at pinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan natin. Ng Panginoon ang kasamaan nating lahat, di ba? So, ito nga sinabi ko, no, dito sa, He is dying for sin so that those who believe in Him can their sin removed, no? Dito sa Isaiah 55:6, no? Kaya kailangan manampalataya tayo, kapatid. Kailangan i-apply natin ang salita ng ating Panginoon. Okay? Kailangan apply natin ang salita ng ating Panginoon. Okay? So, sa gawa, dito tayo sa gawa, no? Sa gawa. Mabilis pa ako ma-explain? Siguro mabilis. Siguro mabilis, no? Mabilis pa ako mag-explain. Siguro mabilis. Parang nag-jump kasi itong aking binasa. Siguro kagabi hindi ko ganun. Yan sa gawa 8:1-3. Sunod ko na ito rin. Gawa 8:1. Gawa. Sa gawa 8:1-3. Ito, no? Dito sa gawa 1:3. Kasi natin, no? No, dito sa persecution, jump naman ulit tayo ito, no? Sa persecution, no? Against the Church of Jerusalem, no? So, sa Jerusalem na may persecute, di ba? Oo. Church of the Church of Jerusalem sa first the Christian, no? Dito, basahin natin ito. Basahin muna natin yung sa, ano? At si Pasalo ay sumangayon sa kanyang pagkamatay, at ng araw na yaong nangyari ang isang malaking pag-uusig laman sa iglesia nasa Jerusalem, at sa lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako na mga Juda at Samaria, maliban sa mga apostol. Sa 3, no, tayo, no? Tatapat pinuksan ni Saulo ang iglesia na pinasok ang bahay-bahay at kinaladkad ang mga lalaki at babae, sila ipinasok sa bilangguan, no? Di ba noon din, no? May persecution talaga about sa mga churches noong unang panahon, no? Mga walang naniniwala kasi sa Panginoon, hindi na naniniwala sila, kaya pinipersecute nila yung mga Kristiyano, di ba? Kristiyano, di ba? So, Christians of the Jerusalem, Judah, and Samaria, because they're telling others the good news, no? Ay nila magsalita dito na may nag-share sa akin, kasama ko sa Bible group ba yun? Sabi saan ba yun? Saudi Arabia yata yun. Talagang yun, nagtatago sila. Saudi Arabia yun, sa China, hindi, nalimutan ko na. No, ay nila makinig salita ng Panginoon, kaya nagsisikreto sila, nagpasapasa lang, maliit daw yung books sa Biblia para lang makabasa ng salita ng Panginoon. Kaya ng ganito rin, no? Na nung unang panahon din, ayaw nila na mga Kristiyano talaga, no? Hinahuli nila, no? Because they're telling others, because nagsishare sila ng good news of Jesus' death, burial, and resurrection. Pero ngayon, it's easy na marami na talagang mga Kristiyano, no? Nakatanggap sa Panginoon, ang dami na sa YouTube.
ang dami na kumakatok sa bahay-bahay, 'di ba? Marami na talaga hindi dito sa ating mga Asian, no, dito sa yan sa atin sa Pilipinas, dito naman sa Japan meron na rin but marami na rin mga Hapon na mga born again. Marami na rin, no. Meron din Catholic. Oo, marami na rin dito sa Japan. Hindi kagaya nung ibang country siguro, no, na ano yun, na ayaw nila na makinig sa salita ng Panginoon, ayaw nila mag-share. Kaya paano naman masasave yung mga tao, di ba? So, kaya sabi nga ng Panginoon, Jesus, no, Christ had promised his followers, no, that living for him would lead to trouble, no. If we boldly live our faith, no, some will become angry, di ba? Totoo yan. Nangyari sa akin parati, di ba? Always, no? Oo, maraming beses, no? Maraming nagagalit, mga ganun, etc. Hindi lang nangyari sa akin, sa ibang tao din, di ba? Maraming mga ganun. So, if we're so lucky lang kung ang ma-encounter natin, kapwa natin born again, kapwa natin mga Christian na talagang fukay. Ano yan? Ano ba yung Tagalog sa fukay? Fukay, yung talagang active talaga sila sa salita ng Panginoon, pinamumuhay talaga nila, we're really born again Christian, talagang active na mananampalaya talaga. We're so lucky, but sometimes ang ating na-invite ay paumpisa lang, no? Kagaya sa amin, hindi pa kami nag-invite, nakapag wala pang na pumunta sa church namin na yung born again na, and then tumulong para mag-invite sa mga tao, wala pa. I don't know why. So, ang namin, siguro, itong house church namin, napakatagal na mga kapatid. Siguro, mga 3 years ago, 5 years ago, marami na kami. Of course, mga ano yun, mga training, marami na. And then, mga training naman, mga kaibigan, family, and then punong-puno kami. Hindi nagkakasya sa church, ay pumunta kami sa Koen, no? Ang saya-saya talaga namin, di ba? And then, nagsialisa rin nagkataon naman na invite naman yung partner ko sa international church. Kaya, napalipat kami doon. But, bago nangyari yon yung mga contract na mga training ay nakauwi na ng Pilipinas. And then, yung mga kaibigan nila na residents dito ay mahirap na mag-invite. Parang ay nilang sumama kung hindi kasama yung kaibigan nila. Kaya nangyari, nandun na sa Pilipinas. Maraming mga ganon. And then lipat kami sa doon kami sa International Church. And then doon naman nagbago na kami sa Philippine Church kami. And then we decided na lang sa bahay na lang. So matagal lang talaga. But wala pa kami na invite na nag-church na yung talagang galing sa isang church, and then in-invite namin sa amin kailang tulong kami. Wala. Hindi kasi kami ganon, no? Of course, but if they want to help us to help to grow ang church, of course, we're so happy, but hindi kami namimilit. So, ang na-invite namin yung talagang un-Christians, no? Un-Christians or nagba-backslide. Yun, kaya para sa akin, as a pastor's wife, ang hirap talaga na mag-invite, no? Kasi wala akong partner, man lang, no? Para mag-grow. But continue, never give up to pray to our Lord na darating ang panahon din na makatagpo rin kami ng talagang mananampalaya talaga, no? Para tulungan na, para mag-grow talaga, dumami kami, no? But sabagay, hindi naman talaga padamihan, but of course, mas nakakahinayang kasi ang salita ng Panginoon. If hindi walang gaanong nakikinig, kasi napakaganda talaga. Napakaganda, lalo na yung partner ko pag nag-share siya. Ang ganda-ganda niya, mag-feel mo talaga yung Holy Spirit kasi mabibless ka talaga, di ba? Kaya nakakahinayang lang. Hindi yun na nakahinayang dahil lang kaunti lang pumunta sa church, hindi yun. Kasi nanghihinayang ako sa salita ng Panginoon dahil walang nakikinig. But hopefully, kaya nagkuhan kami ng YouTube, so the others naman can listen, no? Sa salita ng Panginoon. Okay? So, ito, no? Kaya sabi ng Panginoon, no? If we boldly live
or faith, some will become angry and hard to their hatred, no? Gagalit sila, no? All the truths. Marami nangyari sa experience sa akin. As Jesus said, the people of the world will hate you. Totoo yan. Oo. The people of the world, no, swerte-swerte lang talaga, no, na magagalit sa'yo. Belongs to me, no? Dito mababasa natin to John 21. John 21. John 15:21, okay? Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyong dahil sa aking pangalan, sapagkat hindi nila nakikita ang sa akin ay nagsugo. Doon, sabi rito, no? Kaya, okay lang yan, basta we love God too much, di ba? Ang mahal natin ang Panginoon, no? Minsan, sa naalala ko lang sa work ko, hindi kasi ako mapasok ng Sunday, di ba? So, sabi ng mga ano yun, may Pilipino na nagsabi, and then mostly yung mga Nihonjin, mga Japanese, ay, grabe ka naman, kawawa ka naman, ang hirap-hirap niya, kawawa daw ako, pagod na daw sa work, and then ganun pa rin, wala ka ng rest, parang ganun. But of course, I always explain, no, in-explain ko, hindi kawawa kasi masarap magpahayag ng salita ng Panginoon. Of course, masarap, yun ang hindi nila na naranasan, no? Hindi nila na feel yung kung gaano kasaya na mag-share ng Word of God, kung gaano kasaya na mag-share ka and magkaroon ng communication sa mga tao na they are Christians, na magluto ka para mapakain mo sa mga Kristiyanong nakikinig ng salita, no? They don't feel it, how happy, no? Ang napakasaya, no, na mangyayaring gano'n kaysa yung magtatrabaho ka, hirap ka, meron ka ng sahod, kailan mas kahit na sa church walang sahod, wala, basta pag mag-share ka lang, talaga ang saya-saya talaga, di ba? Masaya, feel mo yung Holy Spirit, at yun ang hindi naramdaman ng mga unbelievers, hindi nila naramdaman yun. Kaya sana man magpasakop naman sila para maramdaman nila talaga ang buhay na talaga kay sarap talaga na maglingkod sa ating Panginoon. Masarap talaga na maramdaman nila, no, kung paano talaga masarap na mabuhay na kasama natin ang ating Panginoon, no? Kaya dito sa Gawa 8:4, ang mga nagsisipag lakbay na ipinangaral ang salita. Yun na nga, dapat i-share ng Word of God, no? No, sabi rito, no? So, application natin, no? Are you a Christian only when things go right? Kung are you a Christian only when things go right? Yun, kanang sumagot to, no? What happened in times of trials and persecution? No? Ano nga mangyari na ang what happened in times of trials and persecution? Halimbawa, nung mapipressure ka, financial problems, everything, di ba? So, ano kaya ang trials? No, of course, if you believe in God, di ba? Talagang walang imposible talaga. Ilang beses kong nasusubukan, walang nothing impossible talaga, di ba? Will you continue to trust and obey the Lord Jesus? No? Of course, me. Of course, 1,000%, diba? Oh, okay, hopefully kayo rin, no? And siguro nagtaka kayo, no? Nagtaka kayo siguro, even though me, even though ako rin, no? Dahil 15 years ako shinare ito, and then ngayon ko rin na share, and then medyo lumulundag siya, diba? Unang ating shinare ay about sa ano bang shinare, itong shinare, no, about sa dito tayo sa the book of James, ay yung paano tayo ano bang purpose natin, ba tayo mag-aral ng Word of God, di ba? No, to apply ba ourselves, or to magkaroon tayo ng knowledge. And then nag-jump tayo sa yun na nga, batas tao ay himay-himay, kailangan na hindi dahan-dahan na kailangan we look like sa clay muna, no, dahan-dahan talaga na mag-grow, and then bigla tayong nag-jump doon sa ano yun, kay mga kapatid ni Jesus, no,
And then dun hindi sila niniwala kay Lord, no, na siya talaga ang Messiah, and then naniwala sila nang nabahin muli ang Panginoon, di ba? Then nag-jump naman ulit tayo dun sa ano yan, sa yung ano yan, sa ministry, no, on earth, no, dito sa kay Thomas. Anyway, medyo nag-jump konti, pasensya na, but if you understand well, maybe para sa akin ay okay lang naman kasi nakapasok naman dito ang salvation. Pero ito na ginawa ko 15, 16 pa siguro. Oo. At maraming salamat sa inyo talaga na, of course, I pray na sana maintindihan yung sinishare ko, no? Oo. And, okay. Maraming salamat talaga. And, maybe after 2 weeks, I don't know. Parang gusto ko mag-share sa sunod. Kasi ito, matagal na itong books na ito. Ang tagal-tagal na niya talaga. Tagal-tagal na. Siguro 15 years or parang gusto ko mag-share sa sunod na how to be victorious over temptations. Meron ako rito at saka matagal na rin ko na itong shinare. No? Meron din ako mga ibang kagabi ko lang nakita na marami pala akong kinopya na hindi ko pa na-share. Gusto ko sanang i-share maybe or balik tayo sa Carrie Corinth na naman. Okay? Maraming salamat talaga sa inyo mga kapatid and hopefully na naging maayos tayo, no? Oo, everyday talaga we always pray our God na maging maayos ang ating sa pang araw-araw, but sometimes medyo may biglang pagsubok dumating, no? Pagsubok ba yun? May disgrasya. May disgrasya dumating, merong tayo iniinis, ganun. But everything is fine because God is there, no? Okay, let's pray. Okay, Lord, thank you very much for today, oh Jesus. Our Father, it is your desire that all people be saved and understand the truth. We confess that Jesus Christ is the way, the truth, and the life. He's the gate by which people are saved. We commit to sharing the gospel with our unsaved family and friends. We will not be afraid or intimidated, for we will share the good news of Jesus Christ with bold news. Lord, thank you very much for tonight. Lord, I pray also our church, Lord God, help us, God, Father, na mag-grow ang church namin, Lord. Lord, please take care also the mga kasama ko to in our church. Lord, maraming salamat, Lord. I love you, God. In Jesus I pray. Amen. Bye, mga kapatid. See you. Bye.